level ng disiplina na kapag nakita ng tao, natatakot sila. At ngayong araw, yan mismo ang matututunan mo. May kilala ka bang tao na hindi pumapalya? Yung gumigising sa parehong oras, araw-araw. Yung gumagawa ng parehong routine. Walang reklamo, walang skip. Habang lahat ng tao sumusuko sa ikatlong linggo. Siya tuloy lang. Habang lahat may dahilan, siya may resulta. At ito ang sinasabi ng mga tao tungkol sa kanya. Grabe, hindi normal yan. Merong sinaunang sistema na ginawa ng mga Zen monks sa Japan. At kung susundin mo ito, magiging isa ka sa mga taong ang consistency ay nakakatakot tingnan. Ang tawag dito, Joji, continuous practice without gaps. At kapag natutunan mo ito, hindi ka na babalik sa dati. Pero may babala. Hindi ito para sa lahat. Kasi kailangan mong patayin ang isang parte ng sarili mo para maisilang yung panibagong ikaw. Pero bago tayo magsimula, mag-subscribe ka muna, i-like mo ang video, at i-comment mo yung habit na gusto mong maitayo sa buhay mo. Sobrang laking tulong nito at pinapakita nitong seryoso ka, simulan na natin. Kabanata 1, ang paggising. Meron tayong bida, si Rafael, isang programmer, matalino, may magandang career, pero may isang problema na matagal na niyang kinakalaban. Hindi siya makadikit sa kahit anong habit gym. Tumagal ng 2 buwan. Meditation, 1 linggo. Reading, 3 pahina lang, tapos wala na. Ganito lagi ang cycle niya. Lunes, sobra ang motivation. Pagdating ng Miyerkules, nagne-negotiate na. Biyernes, wala na. Linggo, biglang pangako. Bawi ako next week. Sinubukan na niya lahat. Apps, rewards, accountability partner. Pero walang tumalab. Dahil ang tunay niyang kalaban, hindi app, hindi schedule, utak niya mismo. Hanggang isang araw, nadiskubre niya ang sikreto ng Zen monks kung paano sila nakakapag-meditate ng 800 taon straight. Hindi pumapalya kahit isang araw. At hindi ito tungkol sa willpower. Mas malalim, mas mabigat. Kabanata 2, ang sikreto ng mga monk. Sa mga Zen temple, may isang rule. Gyoji, ang practice na hindi pinuputol. Simula pa noong 1200 AD. Araw-araw tumutunog ang kampana ng 3:30 ng umaga. At araw-araw, gumigising ang mga monk. Hindi 3:25. Hindi 3:35. Exact 3:30 ng umaga. At eto ang hindi mo maririnig doon. Walang monk na nakahiga at nag-iisip, skip, kaya ako ngayon? Wala. Hindi pwedeng pumasok. Sa isip nila ang tanong na, yon, bakit? Dahil alam nila ang hindi pa alam ng karamihan. Ang utak mo may 2 drawer. Reversible at irreversible. Kapag reversible ang commitment, magne-negotiate ka. Lagi. Pero kapag irreversible, ginagawa mo na lang. Kapag nag-take ng vow ang monk, hindi lang sila nangako. Binabago nila ang identity nila. Hindi sila nagte-try. Sila yon. Ayon pa sa Harvard research, kapag ginawa mong public ang isang habit, pakiramdam ng primitive brain mo. Kapag pumalya ka, delikado ka sa tribe. Kaya si Rafael, gumawa ng public declaration. Sinulat niya, ako ay taong nagme-meditate 20 minuto araw-araw, 5:00 ng umaga, sa loob ng 90 araw. Pinirmahan pinost. Sinabi sa lahat. At tuwing gusto niyang sumuko, inaalala niya yung hiya at bigat kapag pumalya siya. Pero dun pa lang nagsimula ang totoong gera. Kabanata 3, ang laban sa loob. Kahit may public pressure na, gusto pa rin ng katawan niyang matulog. Normal. Kaya natutunan niya ang second principle, non-negotiable hour. Kapag araw-araw mo pang iniisip kung kailan mo gagawin, ubos ang mental energy mo. Kaya pinili niya ang 5:00 ng umaga. Hindi dahil morning person siya, kundi dahil tahimik. Walang istorbo, walang excuse.
Pero may bagong problema. Iba-iba ang ginagawa niya kada araw. Minsan meditation, minsan reading, minsan push-up. Naghanap ang utak niya ng bagong loophole. Hindi na kailan, kundi ano. Kaya kinailangan niya ang third principle. Kabanata 4, isang landas lang variety. Maganda pakinggan, pero santrap yan. Kapag may choices ka araw-araw, may negotiation ka rin araw-araw. Kaya nilock niya ang system. 20 push-ups, 10 minuto meditation, 10 minuto reading. Parehong oras, parehong sequence. Walang palit-palit. Tinawag siyang robotic. Pero ang totoo, ito ang formula para maging unstoppable. At pagdating ng week 6, ginagawa na ng katawan niya nang hindi iniisip automatic. Kabanata 5, practice without gap. Nagkasakit siya, nag-travel, at ito, para sa karamihan, ang dahilan na wala na, next month na lang. Pero hindi na siya bumalik sa dating cycle dahil naintindihan niya ang golden rule. Hindi kailangan perfect, kailangan tuloy-tuloy. Push-ups sa airport CR, meditation sa Uber, reading sa airplane seat. Hindi perfect, pero walang gap. At yun ang importante. Kabanata 6, pre-solutions. Ang tunay na kaaway ng consistency ay hindi laziness, kundi surprise obstacles. Kaya ginawa niya ang ginagawa ng mga monk. Lahat ng problema, pre-solve na. Umulan, garage push-ups, may bisita, workout sa banyo, hangover, 2 push-ups, 1 minutong meditation, 1 pahina ng libro. Wala nang decision making, wala nang overthinking, execution na lang. Pagdating ng day 90, iba na siya. Kabanata 7, ang transformasyon. Kapag ang disiplina mo nakakatakot na pati ikaw nagugulat, ibig sabihin, nasa tamang landas ka. Dahil ang consistency, hindi ginagawa, nagiging ikaw. Hindi ka na taong nagtatry. Ikaw na yung taong gumagawa talaga. Kaya tanong ko sa'yo, handa ka bang maging ganitong klase ng tao? Kung oo, i-comment mo ngayon. Ano ang magiging public declaration mo? At tandaan, ang consistency na iniiwasan ng iba, iyon ang consistency na nagwawagi. Kung binago ng video na to ang pananaw mo, mag-subscribe, i-like mo ang video, at abangan mo ang susunod. Baka yun ang magpabuka sa tunay mong transformation.